Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion na tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 10 ng Isaias. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa ating pagbabasa, explain ko muna yung aking natutunan dito sa verse 11 hanggang 21 ng Isaiah chapter 9. At ang aking natutunan dito ay itong verse 11. Sabi dito, kaya sila'y pinasalakay ni Yahweh sa kanilang mga kaaway. Yun. Ang pagkakaunawa ko po dito, ang Panginoon po, siya po ang may control po sa lahat ng bagay dito po sa ating mundo. Sa anuman pong bagay. Kumbaga, kahit kaaway natin, pwedeng gamitin niya upang tayo ay pagpalain. At isang halimbawa po doon, yung pong kinakainisan nating tao, kuminsan sila po yung ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay pagpalain sa ibang bagay o sa ibang paraan. Yun po yung aking natutunan dito. Ang Panginoon, marami siyang paraan upang tayo ay pagpalain, disiplinahin kung kinakailangan sa pamamagitan ng mga tao na nasa ating paligid na siya pong ginagamit sa ating buhay upang tayo ay mapabuti, hindi para mapasama, kundi tayo ay mapabuti at magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Yun po yung aking natutunan po dito sa verse 11 hanggang 21 ng Isaias. At kung napansin nyo, medyo pinad ko ng konti yung video na Isaiah chapter 9 verse 11 to 21 dahil nagkaroon ako ng violation dahil dun sa nasabi ko or nabasa ko dito sa verse 20 ng Isaias. At ito siya. Diba? Verse 20. Yan po. Talatang yan. At yun lang. Na-share ko lang po sa inyo. At ngayon ay dito na tayo sa verse sa chapter 10 ng Isaias. Mapapahama kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungan. Batas na umaapi sa mga tao upang pagkaitan ng katarungan, ang mga nangangailangan upang alisan ng karapatan ang mahirap at upang pagsamantalahan ang mga byuda at tulila. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa pagdating ng pagkawasak na magmumula sa malayo? Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong at kanino ninyo iiwan ang inyong kayamanan upang hindi kayo bilanggo o mamatay sa labanan? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang kanyang puot, patuloy niyang parurusahan ang kanyang bayan. May pamagat po itong na layunin ng Diyos at ang hari ng Syria. Ito po. Ayan. Verse 5. Excuse me.
Ikaw, ikaw Assyria, ang gagamitin kong pamalo ang tungkod ng aking pagkapuot. Isusugo ko sa iyo, isusugo ko siya sa labanan, sa laban sa isang bayang walang Diyos, isang bayang kinapuputan ko upang ito'y wasakin at samsamin ng lahat ng samsamin ng lahat ng yaman at takpang parang putik sa lansangan, ngunit hindi ganito ang binabalak ng hari ng Assyria. Wala nga ito sa kanyang isipan. Ang layunin niya ay wasakin ang maraming bansa. Ang sabi niya, hindi ba't pawang hari ang aking mga pinuno? Ano ang pagkakaiba ng Kalno, Karwismis, ng Hamat sa Arpad at ng Samaria sa Damasco? Kung paanong pinarusahan ko ang mga kahariang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na higit na marami ang mga larawang inayunan kaysa naroon sa Jerusalem at Samaria, hindi ko rin ba gagawin sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan? Nito ang ginawa ko sa Samaria at sa imahen nito. At yun, pagpasensyahan nyo na yung aking pagkakabasa dahil medyo inubo na naman tayo. At ang aking natutunan dito sa verse 1 hanggang 11 ng Isaiah chapter 10. Sorry, hindi ko nabanggit na verse 1 hanggang 11 yung ating babasahin. Ganun pa man, ang aking natutunan dito ay itong verse 1 ng Isaiah chapter 10. Sabi dito, mapapahama kayo mga gumagawa ng hindi makatarungan, batas na umaapi sa mga tao. At yun, ang nakuha ko ditong aral at natutunan ko dito na tayo ay matutong sumunod sa patakaran, sa rules. Halimbawa sa bahay, sa trabaho, basta yung sa Pilipinas, batas ng Pilipinas, batas ng sa kalsada, yun. Kung tayo susunod sa mga patakaran na yun, tayo ay mapapabuti. Dahil sabi dito sa Isaiah chapter 10, mapapahama kayo mga gumagawa ng hindi makatarungan, batas na umaapi sa mga tao. So, yun. Ibig sabihin, kung tayo gumagawa ng hindi makatarungan sa ating kapwa, maaari nating ikasama yun sa ating buhay. At yun. Yun ang aking natutunan dito. At kung patuloy tayong aayon dun sa buhay na lumalaban ng patas, sumusunod sa batas or patakaran, tayo ay mapapabuti. Yun po yung aking pagkaunawa po dito sa verse 1. At hindi po tayo mapapahamak. Pagkus tayo po ay mas mapapabuti. At yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay naunawaan nyo po yung explanation ko po sa aking natutunan, sa aking mga natutunan mula verse 1 ng Isaiah chapter 10 hanggang 11. At ganun din po dito sa Isaiah chapter 9 verse 11 hanggang
21. At yun po, kung hindi nyo po naunawaan yung aking explanation, pwede po kayo mag-comment dito po sa baba ng aking video. At yun, muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. God bless po sa inyo po lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.